Meron na naman po tayo isang problema na ito yung cold room nila is mataas ang temperature. Yan, tingnan natin, nag-yellow yung kaniyang sa may evaporator. Yan, tinanggalan muna natin ng yellow. Pero titingnan pa rin dapat natin yung karga niya. Ito na nga pala yung pagtingin ng kanyang gas kung kulang ba o sobra. Tanggalin natin to, itong yung takip niya. Yan, katanggalan takip, lalagyan natin dito yung sa low side niya, yung kulay blue, yung gauge niya sa left side. Tapos i-open na niya yung kanyang bulb. Ito nga pala yung gamit ko, mura lang yan dito. Yung bulb na yan, i-on natin. Kailangan buksan niya para makita natin kung ilan ang karga. Yan, masyado magalit, masyadong mahigpit siya kasi baka sumingaw. Nga pala sa mga hindi pa nakakaalam, ganito pala yung pag-test ng gas kung ilan ang karga niya. Yan, bali mababa lang ang karga niya, nasa 18 lang. Masyadong malaki to, itong isang malaking cold room to. Yan, 18 yan. Tapos kailangan din tingnan natin ang high side niya, kasi dapat ang high side niya mga 200. Tanggalin din natin yung kanyang takip, tapos buksan natin yung kanyang bulb. Bali yung reading niya nasa 150 PSI lang, tapos nasa 18 to 20 PSI lang yung kanyang ano nga pala to, chilled water na cold room. Tingnan natin muna kung may leak, kasi medyo mababa yung karga niya, kaya mataas yung kanyang temperature. Siyempre lahat ng mga dugtungan niya, yung mga flare nuts niya, titingnan natin kung may leak. Pati na rin yung mga ibang pipe, kailangan natin makita kung nagli-leak siya. Kailangan natin masigurado kung wala siyang leak, kasi mababawasan din yung karga niya. Yan, tingnan natin. Ito nga pala yung compressor na hermetic. Ito yung karga niya, nasa 18, tapos yung high side niya nasa 150. Kailangan niya mga 200 plus. Tingnan din natin yung kanyang manifold, yung gauge manifold, kung baka may singaw din. Yan, bali ang karga nga pala nito ay 134A. Yan, 134A siya. Kakarga natin siya, ikabit natin yung pang ano niya, karga sa yung yellow. Kabit nandito sa tangke ng gas. I-on muna natin. Huwag muna natin i-on yung bulb ng manifold. Kailangan mo din muna natin mag-purge para walang pumasok na hangin. Yan, saka natin kakargahan po unti-unti. Bali, kalimitan kinakarga namin dito kapag yung mga cold room, syempre malalaki to. Okay lang kahit karga niya ng mga 30, hanggat hindi bumababa yung kanyang temperature. Yan, sa 30 PSI, kailangan yung high side niya nasa 200 plus. Yan
Yan nga pala yung kanyang ano, sa chilled water niya. Bali nakaset dito 4 lang. Dagdagan natin ng konti, ilagay natin sa 5. Yan nga pala yung mga chilled water dito. Yan, medyo lumalamig na yung kanyang tangke ng chilled water. Ito nga pala yung puro yung hermetic namin mga compressor. Ito sa freezer, ito sa chiller, yun sa dulo sa freezer din. Yan, bali nandito ako sa taas ng kisame ng cold room. Yan. Tingnan ulit natin, magligtas ulit tayo ng konti, baka may makita tayong bumubula. Kapag may bumubula, ibig sabihin nun may leak. So wala naman. Wala naman tayo nakikita ng leak. Medyo bumaba pa rin kasi lumalamig na. Kagana rin natin ng konti. Yan, lumalagpas na siya ng 200 ng high side niya. Yan, 30, 35, ito 210 na. Pero depende pa rin sa machine kung ano siya, kung makita ang temperature. Yan, ngayon sinaraduhan ko na yung high side nya, yung low side saraduhan na natin. Tapos tanggalin na natin yung ano, yung gauge manifold nya. Kasi mamaya doon na naman tayo babantay sa baba, doon sa harap ng display. Tingnan natin kung bumababa na. Ayan, kailangan mo rin iligtas yan, yung kanyang charging bulb. Ayan, so wala naman leak. Saraduhan na natin to. Ito sa high side, kailangan mo rin iligtas. Okay, wala naman siyang leak. Ito nga pala yung, yan, bali bumaba na kanina, umukay na yung temperature nya. Yan, pababa na yan, pababa na mamaya. Salamat nga pala sa panonood. Sana may natutunan kayo. Bye.